Hindi ko na iniisip kung ano yung mga kinakain at iniinom. Kung ano yung nandyan na pagkain, kung ano yung nandyan na inumin, kung ano yung madaling kainin. Lahat ng maiisip mong instant na pagkain, kinakain ko yun. Sobrang taas na ng creatinine ko. Yung ibang tao, 500 pa lang, need ng i-dialysis. Ako, ang creatinine ko nun, 4,300 na. After kong ma-confine nun, kinaumagahan, dinialysis na ako. Napapansin nyo ba na dati ang CKD pang matanda lang, pero ngayon pabata ng pabata? Merong as early as 11 years old, meron na nito. Ano nangyayari? Ba't nagkaganon? Unahin natin ang pediatric chronic kidney disease, yung mga batang may CKD na sa murang edad. Tinatayang 80 to 90% ng factor sa sakit na CKD ay congenital, meaning ipinanganak na ng may abnormality sa bato ang bata. Ang sakit ay present na at birth pero undetected hanggang dumating ang edad na nagpapakita na ito ng sintomas. Detected man ito o undetected, ang nagsisilbing accelerant naman ay modern food. Kung walang idea ang mga magulang sa tamang diet at lifestyle, ito ang magsisilbing accelerant para mapabilis ang progress ng kidney disease. Sa mga may case na ganito, importante ang early detection para ma-manage ang disease or ma-delay ang progression. Siyempre, tamang gabay sa lifestyle. Yung case 2, yun yung non-pediatric, usually nasa 13 pataas ang edad. More than 50% ng contribution sa case na to ay metabolic at lifestyle ang malaking sanhi. May pattern ito, isa-isahin natin. Number 1, metabolic crisis ang totoong problema. Mas bata ngayon, pero ito yung sitwasyon. Mataas ang blood sugar, mataas ang blood pressure, mataas ang triglycerides, may fatty liver. So, ibig sabihin, yung insulin resistance is happening earlier dahil sa poor lifestyle. At ang kidney, yon ang silent victim. Kapag laging mataas ang blood sugar, syempre nasisira ang maliliit na ugat ng bato. Walang duda yan. Kapag naman laging mataas ang blood pressure, napipilitang magtrabaho ng sobra ang filter ng bato. Hindi yan bigla ang nangyayari na sira agad. Yan ay bunga ng years of metabolic stress. Number 2, ultra-processed na diet ang normal na ngayon sa kabataan. So, anong almusal? Tinapay, matamis na kape, may energy drink pa bago pumasok sa trabaho o bago pumasok sa eskwela dahil nagpuyat. Anong tanghalian? Rice overload, ultra-processed food na pang-ulam na may rekado na maasukal din, may inumin na maasukal din. Magmimerienda, milk tea, soft drinks, chips, cracker, tinapay, junk foods, donut, at kung ano makita sa kantina o kaya sa paligid. Ano naman sa gabi? Fast food. May midnight snack pa. Dadaan sa fast food, pupunta sa tindahan, magpapadeliver sa bahay. Yung diet ngayon, naging high sugar, high refined carbs, ultra-processed, low nutrients to zero nutrient na. Hindi asin, protein at taba na iniiwasan ng marami ang problema sa diet ngayon. Chronic sugar overload po ang problema. Number 3, sedentary lifestyle. Konti ang galaw, mas maraming screen time, kaunting sunlight, kaunting muscle mass na lang. Kapag mababa yung muscle mass, mas mahina ang glucose control. At kapag laging mataas ang insulin level, anong resulta? Inflammation, damage sa ugat, kidney stress. Number 4, painkiller culture. Headache, takbo sa butika, pain reliever. Back pain, pain reliever uli. Years of use, kidney stress. Hindi alam ng marami na yung long-term na paggamit ng mga pain relievers ay nakakaapekto sa kidney function. Number 5, late detection. Ang pinaka-dangerous na part dito, yung walang sintomas sa umpisa. Kasi nga ang kidney, silent victim. Hindi masakit ang kidney habang nasisira. Wala yang obvious warning. Kapag may ilang sintomas tulad ng pamamaga or inflammation, panghihina, malimit na pulikat, malimit na pag-ihi, mabulang ihi, nangangati ang balat, nahihirapang matulog, dugo sa ihi, pamamaga ng paa, edema, ilan lang po yan. Naku, magpa-check up ka na. Minsan, ang masakit nito, advanced stage na bago ma-detect. So, reality check tayo. Hindi ito simpleng kumain ka ng karne kaya nasira ang kidney mo. O simpleng namana mo kaya ka nagkamero niyan. Mas madalas po, ang ugat niyan ay diabetes,
insulin resistance, hypertension, chronic inflammation. Ibig sabihin nun, napalya na sa kanyang normal na trabaho ang metabolism mo. So lifestyle-driven po yan, hindi lang simpleng genetics. Kung pabata ng pabata ang nagkaka-CKD, ibig sabihin nun, pabata ng pabata ang metabolic damage. Bakit? Kasi po, kailan ba nagsisimulang kumain ng ultra-processed refined carbs ang mga tao ngayon? Simula pagkabata. So, ibig sabihin nun, kung magmamanifest ang result niyan, which normally takes 10 to 15 years, minsan pag minamalas-malas, napapaaga pa, yun po yun. Kaya, bumabata ang may sakit. So, ang solusyon, hindi takot sa tunay na pagkain, kundi ayusin ang metabolic health sa pamamagitan ng tamang lifestyle. Control blood sugar, control blood pressure, gumalaw, iwasan ng ultra-processed food, refined carbs. Yung low-carb diet, yun yung isa sa pinaka-effective na metabolic tool sa sakit na ito. Pero paalala po, kapag nasa advanced stage, huwag gagawin ng walang gabay ng doktor. Delikado po. So magpa-lab test regularly. Yung kidney, hindi yan sumisigaw. Tahimik lang yan na napapagod. Ang sakit na to, kung metabolic at lifestyle ang problema, highly preventable at reversible. Hindi katulad nung case 1 kanina, yung pediatric. Huwag lang darating sa punto na sagad na ang bato hanggang sa hindi na ito maisalba bago po tayo kumilos. Protect your metabolism, protect your kidneys. Ikaw, sigurado ka ba na ang kidneys mo o ng anak mo ay maganda ang kondisyon? Comment ka lang ha. I wish you health everyone and God bless. Thank you for watching.